Filipino 4, Quarter 3, Week 3. Matatag Curriculum. Para sa kasanayan, nauunawaan ang tekstong impormatibo, paglalahad muli o recount ng talambuhay, biography ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan gaya ng mga bayani, manggagawa, dalubhasa at iba pa. Nagagamit ang mga kataga o enclitic sa pagpapahayag. Nagagamit ang mga bahagi ng aklat bilang isa sa pangkalahatang sanggunian, glossary, bibliografiya, na ibibigay ang layon ng mga tekstong biswal, patalastas. Para sa nilalaman, akdang impormatibo, talambuhay, wika, kataga o enclitic, bahagi ng aklat, glossary, bibliografiya, tekstong biswal, patalastas. Para sa integrasyon, paggalang sa kasarian ng iba't ibang sports o palakasan. Para sa unang araw, magbigay ng atleta o manlalaro ng palakasan na naiisip mo tuwing nakikita mo ang sumusunod na larawan. Para sa unang larawan, mahusay, Heidelin Diaz. Pangalawang larawan, magaling, si Manny Pacquiao. Pangatlo, tama, ito ay si Efren Bata Reyes. Para sa pang-apat na bilang, mahusay, Garry Kasparov. At para sa panghuli, magaling, Serena Williams. Buo larawan, pangkati ng inyong klase sa 4. Buuin sa loob lamang ng 3 minuto ang puzzle na ibibigay ng inyong guro. Kilala mo ba ang nasa larawan? Magaling, si Heidelin Diaz ay isang Pilipinang weightlifter na nagdala ng karangalan sa bansa matapos manalo ng unang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics noong 2021. Tala salita, magtala ng kahulugan ng mga salitang nakasaad sa bawat bilang mula sa diksyonaryo at mula sa glossary ng anumang aklat. Atin munang talakayin ang ibig sabihin ng glossary. Ang glossary ay listahan ng mga salitang ginamit sa aklat na may kahulugan batay sa kung paano ginamit sa aklat. Ito ay matatagpuan sa huling bahagi ng aklat. Samantalang ang diksyonaryo naman ay isang aklat ng may nakatalang mga salita ng isang partikular na wika. Ang mga salita ay nakaayos ng paalpabeto at nakasaad din kung paano ang bigkas sa salita. Tinatawag din itong talahulugan o talatinigan. Ibigay ang kahulugan mula sa diksyonaryo, maaaring kumuha sa internet o gamitin ang diksyonaryo. At ang kahulugan mula sa glossary na matatagpuan sa huling bahagi ng aklat. Narito ang mga salita: atleta, ginto, medalya, pesas o dumbbell, at panglima ay ang pondo. Narito ang mga aring maging kasagutan. Para sa salitang atleta, kahulugan mula sa diksyonaryo, isang tao na aktibong nakikilahok sa mga kompetisyong, pampalakasan o pisikal na gawain. Mula sa glossary, isang kalahok sa larong pampalakasan o kompetisyon. Sumunod na salita ay ginto. Kahulugan mula sa glossary, isang uri ng mahalagang metal na karaniwang ginagawang premyo o alahas. Medalya. Mula sa diksyonaryo, isang bilog na piraso ng metal na iginagawad bilang gantimpala para sa natatanging tagumpay. Mula sa glossary, gantimpalang metal na ibinibigay sa mga nanalo sa isang paligsahan.
pesas o dumbbell. Diksyonaryo, isang uri ng kagamitan sa ehersisyo na ginagamit upang palakasin ang kalamnan sa pamamagitan ng pagbubuhat. Mula sa glossary, kasangkapan sa pagbubuhat na ginagamit sa weightlifting. Pondo. Mula sa diksyonaryo, salaping inilaan o inipon para sa isang tiyak na layunin. Mula sa glossary, salaping nakalaan para sa proyekto o programa. Para sa 2 hanggang 3 araw. Talambuhay. Pagtalakay sa talambuhay ng taong nakapag-ambag sa lipunan. Ano nga ba ang talambuhay? Ang talambuhay ay isang salaysay ng buhay ng isang tao na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang kapanganakan, pamilya, edukasyon, tagumpay, at iba pang mahalagang pangyayari. Panoorin ang video clip sa YouTube na may 1 at 47 minuto lamang tungkol sa pagiging kampiyon sa weightlifting ni Heidelin Diaz sa 2020 Olympics. Narito ang mga gabay na tanong. Sino ang nakakakilala kay Heidelin Diaz? Ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Pangatlo, ano ang naramdaman mo habang pinapanood ang video? Bakit? Pang-4, nais mo rin bang maging tulad niya? Bakit? At pang-5, ano ang gusto mong gawin para sa ating bansa? Talambuhay ni Heidelin Diaz. Bakit siya sumikat? Si Heidelin Diaz ay isang Pinay weightlifter na naging kampiyon sa 2020 Tokyo Olympics sa kategorya ng Women's 55 kg weightlifting event noong Hulyo 26, 2021. Simula noong 1924 nang sumali ang Pilipinas sa Olympics ay hindi pa nakakakuha ng gintong medalya ang bansa. Pero winakasan ito ni Heidelin Diaz. Sino siya? Lumaki si Heidelin Diaz sa Zamboanga City. Sa edad na 11 ay nagsimula na siyang maglaro ng weightlifting. Siya ay nagsanay sa Philippine Air Force at dito na siyang nagsimulang magtagumpay sa mga pambansa at international na kompetisyon. Sino siya? Maraming mga pagsubok at paghihirap ang kanyang naranasan upang maabot ang kanyang mga pangarap, kasama na ang pagkakaroon ng mga injury at ang kawalan ng sapat na pondo upang magpatuloy sa kanyang paglalaro. Ano-ano ang mga nagawa niya sa ating bansa? Unang Pilipinong babae na nagwagi ng ginto sa Olympics. Sa Tokyo Olympics 2020, nagwagi si Heidelin Diaz ng ginto sa Women's 55 weightlifting competition. Pangalawa, nagwagi ng iba't ibang medalya sa mga pandaigdigang kompetisyon. Bago ang kanyang tagumpay sa Olympics, nagwagi rin si Heidelin ng mga medalya sa iba't ibang kompetisyon tulad ng Asian Games, Southeast Asian Games, World Championships at iba pa. Pangatlo, ambassador para sa kalusugan at fitness. Bilang isang fitness advocate, ginampanan ni Heidelin ang papel bilang ambassador para sa kalusugan at fitness sa bansa. Nagbigay siya ng mga seminar at lektura tungkol sa tamang nutrisyon at kasanayan sa pag-eehersisyo sa mga kabataan at sa mga komunidad sa buong Pilipinas. Pang-4, pagtitiyak ng kagalingan ng mga atleta. Bilang miyembro ng Philippine Weightlifting Association, nagbibigay si Heidelin ng suporta at inspirasyon sa mga kasamahan niya sa pagsasanay at pagpapalakas, lalo sa weightlifting. Pang-5, pagiging inspirasyon sa mga Pilipino. Dahil sa kanyang mga tagumpay, naging inspirasyon si Heidelin ng maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan na nais magtagumpay sa kanilang larangan.
Ano ang mga aral sa buhay ni Hidilyn Diaz? Una, kaya mong magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon at kahirapan, hindi sumuko si Hidilyn at patuloy na lumaban hanggang sa makamit niya ang tagumpay. Ito ay isang mahalagang aral na kailangan nating tandaan na maaari tayong magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pangalawa, pagiging inspirasyon sa iba. Si Hidilyn ay naging inspirasyon sa maraming tao sa buong mundo, lalo na sa mga kabataan at mga Pilipino na gustong makamit ang kanilang mga pangarap. Ito ay isang mahalagang aral na maging inspirasyon din sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa at pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa paligid natin. Pangatlo, pagmamahal sa bansa. Siya ay nagpakita ng pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng kanyang paglaban sa Olympics at pagiging isang mabuting halimbawa sa mga kabataan. Ito ay isang mahalagang aral na mahalin natin ang ating bansa at magpakita ng pagmamalasakit sa mga tao sa paligid natin. Hindi naging madali ang mga dinanas ni Hidilyn Diaz bago siya nakilala sa buong mundo. Simula pagkabata, marami ng mabibigat na pagsubok ang pinagdaanan niya, lalo na sa weightlifting. May mga pagkakataong nais na niyang sumuko, ngunit ang mga pagsubok na ito ang humubog sa kanya lalo patungo sa pagiging kauna-unahang Filipino Olympic champion. Sa kasalukuyan, si Hidilyn ay isa sa mga itinuturing na bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang tagumpay sa sports at sa kanyang pagiging inspirasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita niya na kahit isa siyang babae ay makakapag-ambag pa rin siya sa lipunan. Talaisip, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Saan lumaki si Hidilyn Diaz? Tama, lumaki si Hidilyn Diaz sa Zamboanga City. Paano siya sumikat sa buong mundo? Magaling, siya ay sumikat matapos niyang magwagi ng gintong medalya sa 2020 Tokyo Olympics sa Women's 55 kg weightlifting event. Ilang taon siyang magsimulang mag-weightlifting? Magaling, nagsimula siyang mag-weightlifting sa edad na 11. Pang-apat, saan siya nagsimulang magsanay ng weightlifting? Magaling, nagsimula siyang magsanay ng weightlifting sa Philippine Air Force. Panglima, ano ang mga pagsubok na dinanas niya sa weightlifting? Mahusay, naranasan niya ang pagkakaroon ng mga injury at ang kawalan ng sapat na pondo para sa kanyang pagsasanay. Ano-ano ang mga nagawa niya sa ating bansa? Tama, siya ang unang Pilipinong nagwagi ng gintong medalya sa Olympics. Nagwagi siya ng iba't ibang medalya sa mga pandaigdigang kompetisyon. Naging ambassador siya para sa kalusugan at fitness. Nagbigay siya ng suporta sa mga atleta at nagbigay ng inspirasyon sa mga Pilipino. Ano ang pinakagusto mo sa mga nagawa niya sa ating bansa? Bakit? Narito ang maaaring maging kasagutan. Gusto ko ang pagiging inspirasyon niya sa maraming Pilipino dahil pinapakita niya na kahit maraming pagsubok, kayang magtagumpay. Ano-anong mga aral sa buhay ang gusto mong gawin? Bakit? Gusto kong tularan ang determinasyon at pagsisikap ni Hidilyn.
dahil ito ay makakatulong upang maabot ko ang aking mga pangarap. Bilang isang bata, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa ating bansa? Maipapakita ko ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti at pagpapakita ng respeto sa ating kultura at mga kababayan. Paano mo tinitingnan ang mga babae matapos mong mabasa ang talambuhay ni Heidelin? Nakikita ko na ang mga babae ay malalakas at kayang magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Tala tapat. Umupo ng nakabilog. Paiikutin ng guro ang bote. Kung kanino tumapat ang bote, siya ang bubunot sa inihanda ng guro na nakarolyong papel kung saan nakasulat ang sitwasyon. Babasahin ng mag-aaral na nakabunot ang nakasulat sa papel. Ibabahagi ng mag-aaral sa klase ang kanyang kasagutan. Una, batay sa binasa, nais mo rin bang maging weightlifter? Bakit? Narito ang maaaring maging kasagutan. Sa aking palagay, hindi ko nais maging weightlifter dahil mas gusto kong subukan ang ibang sport na mas akma sa aking hilig. Ngunit hinahangaan ko ang determinasyon ni Heidelin. Pangalawang sitwasyon. May kaugnayan ba sa kasarian ang tagumpay sa buhay gaya ng tagumpay ni Heidelin sa palakasan? Patunayan. Sa aking palagay, walang kaugnayan ang kasarian sa tagumpay. Ipinakita ni Heidelin na kahit babae siya, kaya niyang magtagumpay sa larangang kadalasang iniisip na para sa kalalakihan. Nasira ang iyong suot na uniforme sa basketball. Wala nang oras para matahi ito. Maglalaro ka pa rin ba? Sa aking palagay, oo, maglalaro pa rin ako dahil mas mahalaga ang pakikilahok at pagsusumikap kaysa sa hitsura ng uniforme. Pang-apat, nalaman mong nagkasakit ang iyong pinakamahigpit na katunggali sa sport. Ano ang gagawin mo? Sa aking palagay, bibisitahin ko siya at bibigyan ng suporta upang gumaling siya kaagad. Panglimang sitwasyon, bukod sa basketball at volleyball o kung walang basketball o volleyball sa bansa, anong uri ng sports ang pipiliin mong salihan? Bakit? Sa aking palagay, pipiliin kong salihan ang swimming dahil ito ay mahusay na ehersisyo at maaaring makatulong sa kaligtasan sa tubig. Panuto, ang mga larawan ay mula sa patalastas. Ano ang ibig sabihin ng mga kataga o enclitic? A. Lang. Basta sakit ng katawan, laban lang alaksan. B. Ding. Bukod sa sumusuporta, meron ding nag-aalaga, katulad ng Unilab. C. Talaga. Pero kailangan may dream ka talaga. D. Pa. Ang alagang Unilab kasama ko noon pa. E. Ba. Ako pa ba? Kaugnay na paksa bilang dalawa, kataga o enclitic, patalastas, bahagi ng aklat. Ano nga ba ang enclitic? Ang enclitic ay tinatawag ding kataga. Ito ay bahagi ng pananalitang pang-abay. Ito ay maiikling salita o kataga na walang kahulugan sa kanilang sarili, subalit nakapagpapabago ito ng kahulugan sa pangungusap. Narito ang mga halimbawa: ba, raw, lang, daw,
pa, yata, din, rin, muna, na, pala, naman, nga, kaya, lamang, man, kasi, at tuloy. Gamitin natin ito sa mga pangungusap. Una, si Heidelin lang ang kauna-unahang Pilipinong nakakuha ng medalya sa Olympics. Ang Pilipinas lamang ang nakakuha ng gintong medalya, wala ng iba. Ikaw na nga ang bagong kampyon. Gaano man kahirap ang dumbbell ay kinaya ko pa rin. Ako pa ba ang magpapahuli? Atin namang talakayin ang patalastas. Ang patalastas ay anumang mensahe na nagbibigay, nagpapabatid o nagpapaalam ng impormasyon, nagtataguyod ng isang tiyak na produkto, serbisyo o kaganapan. Makikita ang mga ito sa telebisyon, social media, radyo, pahayagan, magazine o billboards. Maaaring ito ay nakasulat o nakalimbag sa isang dyaryo, magazine, polyeto, at iba pa. Ito ay maaari ding verbal kung saan ginagamit ang boses upang ihayag ang produkto o serbisyo. Madalas ito sa telebisyon, online selling, at SOCMED or social media. Layunin nito na hikayatin ang mga nanonood o mga nagbabasa na bilhin ang produkto o serbisyo o kaganapan. Power isip, panuto, bilugan ang angkop na inklitik na nasa panaklong sa bawat pangungusap. Una, hindi lang o lamang si Heidelin Diaz ang nahirapan kundi ang mga coach niya. Pangalawa, sa bawat laban, may kaba pa rin raw akong nararamdaman. Pangatlo, lalo ko bang pang naramdaman ang pagiging babae ko nang kuhanin ako sa patalastas ng produktong pampaganda. Pang-apat, sa bawat hirap ko sa pagbubuhat ng weight lift, tuloy lang o lamang ang sinasabi ko sa sarili ko. Panglima, bago ako lumaban, nagdarasal, patlang, syempre, muna ako. Mahirap syempreng talagang maging atleta. Minsan kahit gusto kong matulog, hindi pwede, kaya. Iniisip ko na kahit babae ako ay kaya ko lang pang gawin ang lahat. Ang buhay atleta ay isang malaking sakripisyo. Ako pa ba na ang susuko? At pang-10, kung laban, edi laban na lang talaga, wala nang atrasan. Narito ang mga tamang kasagutan. Sa unang bilang, lamang. Pangalawa, rin. Pangatlo, pang. Pang-apat, lang. Panglima, muna. Pang-anim, talagang. Pang-pito, pwede. Pang-walo, pang. Pang-siyam, ba. At pang-10, na. Isulat ang kahulugan ng inklitik na ginamit sa bawat pangungusap. Una, kailangan talaga may pangarap ka. Pangalawa, bukod sa mga sumusuporta sa akin, mayroon pang nag-aalaga sa akin. Pangatlo, si Heidelin ay naging inspirasyon sa maraming tao, lalo na ng mga kabataang Pilipino na gustong makamit ang kanilang mga pangarap.
Pang-apat, siya ay nagpakita ng pagmamahal sa ating bansa sa pamamagitan ng kanyang paglaban sa Olympics at pagiging isa ring mabuting halimbawa sa mga kabataan. Panglima, si Heidelin ay nagpapakita ng matinding determinasyon at pagsisikap sa kanyang pangarap na magwagi sa Olympics, gaano man ito kahirap. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, ang ibig sabihin ng talaga ay nagpapahiwatig ng pagdidiin o pagbibigay linaw na ang pagkakaroon ng pangarap ay mahalaga. Pangalawa, pang. Ang salitang pang ay nagpapakita ng karagdagan o pagpapatuloy ng ibang aspeto ng sitwasyon. Pangatlo, lalo. Ang lalo na ay nagdadagdag ng partikular na focus o pagtuon sa isang pangkat, ang mga kabataang Pilipino. Pang-apat, ring. Ang salitang ring ay nagpapahayag ng pagsama o karagdagan sa naunang ideya, mabuting halimbawa. Panglima, man. Ang man ay nagpapakita ng kondisyon o limitasyong hindi nakaaapekto sa tagumpay gaano man kaibigat ang hamon. Sumunod ay ang bahagi ng aklat, glossary at bibliografiya. Maliban sa mga patalasta sa radyo, telebisyon, social media, application at iba pa, makakakuha rin tayo ng mga impormasyon sa aklat. Ang aklat ay may iba't ibang bahagi na nakakatulong sa atin sa pagkalap ng impormasyon. Marami ang bahagi ng aklat na magagamit natin sa iba't ibang hangarin. Mahalagang malaman natin ang mga ito upang magamit ng wasto, mula sa pabalat, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, paunang salita, at iba pa. Ang glossary naman ay tinatawag ding talahulugan dahil tala o listahan ito ng mga salitang may kahulugan. Ito ay naglalaman ng mga mahirap na salitang ginamit sa aklat na nakaayos ng paalpabeto. Ang kahulugan ng bawat salitang nakasulat ay binibigyan ng kahulugan ayon sa pagkakagamit sa aklat. Ito ay makikita sa huling bahagi ng aklat. Ang bibliografiya naman ay talaan ng mga aklat, artikulo o babasahin mula sa mga aklat, periodicals o internet na pinagsanggunian ng author upang mabuo ang aklat. Nakaayos din ng paalpabeto ang mga ito. Ito rin ay matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng aklat. Panuto, glossary at bibliografiya. Hanapin ang kahulugan ng sumusunod na salita sa glossary sa anumang aklat. Huwag kalimutan ang bibliografiya ng aklat na pinagkuhanan ng glossary. Narito ang mga salita. Una, champion. Ibigay ang kahulugan sa glossary at bibliografiya. Pangalawa ay ang Olympics. Pangatlo, SEA Games. Pang-apat, Tokyo. Panglima, weightlifting. At pang-anim, atleta. Pang-pito, medalya. Pang-walo, ginto. Pang-siyam, pondo. At pang-sampu, pesa o dumbbell. Atin na itong sagutan. Para sa salitang champion, isang tao o koponan na nanalo o naging pinakamahusay sa isang paligsahan o kompetisyon. Olympics, isang pandaigdigang multi-sport event na ginaganap tuwing 4 na taon, kung saan lumalahok ang iba't ibang bansa. Pangatlo, SEA Games. Southeast Asian Games, isang biennial na kompetisyon sa palakasan na nilalahukan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Tokyo, ang kabisera ng Japan at naging host city ng 2020 Summer Olympics.
Weightlifting, isang sport na kinabibilangan ng pagbubuhat ng mabibigat na kagamitan tulad ng barbell bilang kompetisyon. Atleta, isang taong sinanay at lumalahok sa mga paligsahan sa larangan ng sport. Pangpito, medalya, isang bilog na metal na ibinibigay bilang gantimpala sa mga nanalo sa isang kompetisyon. Ginto, isang uri ng mahalagang metal na madalas ginagamit bilang material para sa mga unang gantimpala sa kompetisyon. Pondo, halaga ng salapi na inilaan para sa isang partikular na layunin o proyekto. Pesa o dumbbell, isang uri ng kagamitan sa weightlifting na ginagamit para sa pagbubuhat ng mabibigat na timbang. Para sa paglalapat at pag-uugnay, power buod. Bumuo ng 3 miyembro sa isang buong papel, isulat muli ang buod ng talambuhay ni Heidi Lindias. Gawing patnubay ang graphic organizer. Personal na impormasyon, mga naiambag sa lipunan, at mga aral sa buhay. Triad. Sumulat ng 5 pangungusap na may enclitic ayon sa talambuhay ni Heidi Lindias. Bilugan ang enclitic na ginamit sa pangungusap. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Si Heidi Lin lang ang kauna-unahang Pilipinang nag-uwi ng gintong medalya sa Olympics. Hindi rin naging madali ang kanyang paglalakbay sa tagumpay dahil sa mga hamon sa buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagawa pa rin niyang makamit ang kanyang mga pangarap. Siya nga ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Hindi lamang sa weightlifting siya nagtagumpay, kundi pati sa pagiging modelo ng dedikasyon. Triad. Basahin muli ang mga patalastas na tinalakay. Isulat muli ang mga patalastas na may enclitic at ano ang ibig sabihin nito sa kapsyon ng patalastas. Isulat ang mga pangungusap sa patalastas na may enclitic at isulat rin ang ibig sabihin nito. Lakas isip. Balikan muli ang talambuhay ni Heidi Lindias. Magtala ng 5 katangian na hinangaan mo sa kanya. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Una, determinasyon. Pangalawa, sipag at pagsusumikap. Pangatlo, pagiging inspirasyon. Pang-4, pagmamahal sa bansa. At pang-5, pagiging mapagbigay. Itala ang sarili mong pakahulugan sa enclitic o kataga. Ang enclitic o kataga ay may mga maiikling salitang idinadagdag sa pangungusap upang bigyang diin o baguhin ang kahulugan nito, tulad ng na, pa, nga, rin, at lamang. Magsaliksik pa ng mga patalastas tungkol kay Heidi Lindias at itala ang makikitang enclitic na ginamit sa patalastas. Pumili lang ng 2. Paghambingin ang glossary at bibliografiya na bahagi ng aklat. Ang glossary ay listahan ng mga mahalagang salita sa aklat kasama ang kahulugan nito. Samantalang, ang bibliografiya ay listahan ng mga sangguniang ginamit o pinagkunan ng impormasyon sa aklat. Isa-isahin ang mga aral na napulot mo sa talambuhay ni Heidi Lindias at nais mong gawin. Magtala lamang ng 3. Aral na napulot sa buhay ni Heidi Lin. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Magsikap at huwag sumuko sa kabila ng mga hamon upang maabot ang mga pangarap.
Maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa. Mahalin ang sariling bansa at ipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Gamitin sa sariling pangungusap ang mga nakasulat na inklitik sa bawat bilang. Mga inklitik ba, man, kaya, sana, pala. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa inklitik na ba, ano ba ang kailangan mong tulong upang matapos ang iyong proyekto? Man, kahit mahirap, susubukan ko man ang aking makakaya. Kaya, ano kaya ang mangyayari kung hindi siya sumali sa kompetisyon? Sana matupad ko rin ang aking mga pangarap tulad ni Heidelin Diaz. Pala, ikaw pala ang nagwagi sa paligsahan, hindi ko agad nalaman. Para sa pagsusulit, pahabain ang sumusunod na pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng inklitik. Halimbawa, mahirap ang buhay atleta. Para sa pagpapahaba, mahirap talaga ang buhay atleta. Unang bilang, dumating ang araw ng laban. Pangalawa, ito ang pinakamasayang araw ko. Pangatlo, kahit sabihing babae ako, kaya kong maging malakas. Pang-apat, sa laban, hindi dapat sumuko. Pang-lima, lahat ng babae ay may angking lakas at ganda. Pang-anim, hinarap ni Heidelin ang laban ng buong tapang. Pang-pito, ako ba ang babaeng susuko sa laban? Pang-walo, kailangan ang determinasyon para manalo. Pang-siyam, kung may problema, may solusyon. Pang-sampu, mahal ko ang Pilipinas kaya lumaban ako. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Sa unang bilang, dumating na rin ang araw ng laban. Pangalawa, ito pala ang pinakamasayang araw ko. Kahit sabihing babae lang ako, kaya ko pa rin maging malakas. Sa laban, di talaga dapat sumuko. Lahat naman ng babae ay may angking lakas at ganda. Hinarap pala ni Heidelin ang laban ng buong tapang. Ako pa ba ang babaeng susuko sa laban? Kailangan pa rin ang determinasyon para manalo. Pang-siyam, kung may problema, kaya naman may solusyon. At mahal ko talaga ang Pilipinas kaya lumaban ako. Isulat ang kapsyon sa patalastas na nakasaad at sumulat ng panibagong kapsyon nito na may ibang inklitik. Isulat ang kapsyon ng patalastas. Magbigay ng mga pahayag na may inklitik, sundan ang unang halimbawa. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa takdang aralin, magsaliksik ng talambuhay ng iba pang tanyag na tao na nakapag-ambag sa ating lipunan. Isulat ito sa kwaderno. Guhitan ang mga inklitik na ginamit at huwag kalimutang isulat sa huling bahagi ang pinagsanggunian nito.